Magandang araw mga kaili-ili. Kamusta kayo? Alam niyo ba ang kwento ng Ozone Disco Fire Tragedy? Ang isa sa pinakanakahagimbal na nangyari sa buong bansa maging sa buong mundo. Ito ay nakalokasyon mula sa Timog, Quezon City. Ang sunog sa Ozone Disco sa Quezon City ay sumiklab bandang 11:35 ng gabi ng Philippine Standard Time noong Marso 18, 1996 na ikinasawi ng hindi bababa sa 162 na katao. Ito ay opisyal na kinilala bilang ang pinakamalaking sunog sa kasaysayan ng Pilipinas at kabilang sa 10 pinakamalalang sunog sa nightclub sa buong mundo. Narito ang isang karanasan na hindi malilimutan ni Ella na konektado sa trahedyang ito. Ako po si Ella, isang service crew dito sa isang fast food chain sa Timog Avenue. Ang kinatatayuan ng restaurant na pinagtatrabahuan ko ay ang dating kinalalagyan ng Ozone Disco. 24 hours bukas ang restaurant. Kaya pabago-bago din ang schedule ko. March 18, 2017. Sabado noon. Kaya medyo madaming customers ang labas-pasok ng restaurant. Mid-shift ako ng araw na iyon. 2 p.m. to 11 p.m. ang duty ko. Pero pinakiusapan ako ng manager ko na pag madami pa ding customer, ay mag-extend ako ng 2 hours pa. Pumayag naman ako kasi nga ay dagdag sa sweldo ko din naman iyon. 9:30 ay nagtataka kami dahil grabe pa din ang dami ng customers sa restaurant. Halos panay kabataan ng customer namin. Sa dining area ako naka-assign noon kaya halos hindi ako magkanda-ugaga sa pag-aatima ng mga customers. May lumapit sa akin na babae, mga 20 or 21 years old ang edad, at sinabi sa akin kung pwede daw bang lakasan konti ang tugtog ng music sa loob ng restaurant kasi mga pang party-party ang pinatutugtog namin ng mga panahon na iyon. 11:15 p.m. Mas dumami pa ang customer namin at panay mga kabataan pa din ang mga pumapasok sa restaurant. Pormadong-pormado ang mga ito na akala mo ay pupunta ng gimmick or party. Habang punong-puno ang loob ng restaurant ng customers, ay abala din ang mga crew ko sa kitchen at sa counter. Hindi ko maipaliwanag nang bigla na lamang akong napatingin sa wall clock na nakasabit sa dining area. 11:35 p.m. at sabay namatay ang buong ilaw at kuryente sa loob ng restaurant at bigla na lamang tumahimik. Wala pang 2 minuto ay bumalik na ang kuryente at ilaw sa buong restaurant at lahat kami ay nagtaka kasi wala na ang mga customers namin. May 2 matandang mag-asawa na nakaupo malapit sa pinto at tinawag ako ng babae. Miss! Miss! Excuse me! Tawag nito sa akin. Yes po ma'am? Tanong ko dito sa paglapit ko. Kanina pa kasi kami dito at wala pa ang order namin. Mag-iisang oras na kami dito miss. Mahinaong sabi nito sa akin. Pasensya na po ma'am sir. Ang dami po kasing customer simula kanina Paghingi ko naman ng paumanhin sa mag-asawa. Ngunit nagulat na lamang ako sa reaksyon ng mga mukha nito. Reaksyon na nagtataka ang makikita mo sa kanilang mga mukha. Miss, kami lang ang customer niyo simula ng pagpasok namin kanina dito. Sabi sa akin ng matandang lalaki. Nagtataka nga kami sa inyo at napakabisi niyong lahat na wala namang ibang customer dito. Dagdag
pa nito, lumapit sa amin ang aking manager at humingi din ito ng dispensa sa mag-asawa. Pagkatapos kong ma-serve ang order ng mag-asawa, ay pinapunta ako ng manager ko sa kitchen area. Guys, kung ano man ang nangyari tonight, ay sana huwag na lang natin itong ipagsabi sa kahit na kanino. Pare-parehas nating nakita ang lahat ng nangyari. I will be honest with you guys, ang kinatatayuan ng restaurant na ito ay ang dating Ozone Disco na nasunog noong March 18, 1996. Maraming namatay ditong mga kabataan dahil hindi na nakalabas ng bar at natupok sila ng apoy sa loob mismo ng bar. Pagpapaliwanag ng manager namin, today is the exact date ng tragedy, kaya din siguro namatay ang kuryente at buong ilaw natin ng 11:35 p.m. kanina, kasi yon ang oras na nagsimula ang sunog sa ozone. Dagdag pa nito, nagkapit-kapit kaming lahat ng kamay at ipinagdarasal ang mga namatay sa lugar na iyon. Ngayon, kapag may nagpaparamdam sa restaurant, ay alam namin na sila lamang iyon. Kailangan lamang nila ng dasal upang makalagpas na sila sa lugar na iyon. Nakakalungkot ang sinapit ng mga namatay sa trahedyang ito. Bigla-bigla yung pagliyab ng sunog sa buong paligid. Dahilan para makulong at masuffocate ang karamihan hanggang sa matupok sila ng apoy. Iilan lang yata yung survivor sa nasabing trahedya na ito. Nawa, pag mapadpad man tayo sa lugar na ito, ay atin silang alayan ng taimtim na dasal. Yan na nga natatapos ang hindi malilimutang karanasan ni Ella. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig.